Hello. Ayan po, magandang hapon. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin yan. Huwag kayong mag-alala no, pagkamulat ng mga mata natin, ang dami na po natin. Ganun po yung miracle lang dyan. Nasa pag-i-start. Yan, sige po, tayo po ay tumayo. Sabi nga po sa mga salita niya, no, isa or dalawa ang nagkatipon, naroroon siya sa kalangitan. Amen po? Amen. So praise God po sa mga buhay na naririto. At tayo po ay magpapanimula na sa ating praise and worship before tayo makinig ng salita ng Diyos. Amen. Bago tayo umawit, tayo ay manalangin muna sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord God. We praise you for this afternoon, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa buhay ng mga tao na narito, na patuloy na nagbibigay ng kanilang time, Lord, to attend and to worship you and to hear the words from you, Panginoon. Maraming salamat po. And we just pray, Lord, na ikaw ang patuloy na manguna at pumagitna sa gawain na ito, Panginoon. And we acknowledge, Lord, that we can do nothing apart from you. At humihingi po kami, Lord God, ng kapatawaran sa mga kasalanan po na nagawa namin, Panginoon, na tunay nga, Panginoon, na hindi nakapagbigay ng kaluguran sa iyong pangalan, O Diyos. Maraming salamat po, Lord, sa pagkakataong ito na kami ay makapagpuri sa inyo, O Diyos. Sa iyong lahat ng pupurit pasalamat. In Jesus' name, Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters into mercy. And nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is your love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You will lead us in the song of your salvation. And all your people sing along. So remember your children, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough.
for me. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Saan pa po? So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Yes, Lord. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Heaven reaching down to us. Your grace is enough for me. Let us see your grace is enough. I'm gonna believe in your love. Your grace is enough for me. For me. Hallelujah. Praise God. Yes, Lord. Tuloy ka naming pinupuri, Panginoon. Hallelujah. Dahil ikaw ay mabuti, O Diyos. Sabi nga po sa awitin natin, no? He is a good, good Father. Hallelujah. Mabuti siya sa ating buhay. Tapat siya. Hindi nagbabago. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're facing that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved.
you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am, Lord. Father, it's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Yes, you are perfect in all your ways. You are perfect in all your ways. You are perfect in all your ways. Yes, you are perfect in all your ways. You are perfect in all your ways. You are perfect in all your ways. To Hallelujah, Lord God. Truly, Lord, you are perfect in all of your ways, Lord. All of the things, Panginoon, na nangyayari sa buhay namin, ito ay plano mo, O Diyos. Hallelujah. Mabuti ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na naririto. And thank you, Lord, sa muling paalala mo, Panginoon, na we are loved by you, Panginoon. Na sa kabila po ng mga pagkukulang namin, Panginoon, we are assured na mahal niyo po kami. Mahal niyo po ang bawat isa na naririto, Panginoon. Maraming salamat po. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasalamat. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Makakaupo na po tayong lahat. Ayan po, magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon po. Ayan po, gising na po ba kayo? Annyeonghaseyo! Ayan, okay. Ano po sa inyo? Alright po, so good afternoon po everyone. And again, welcome po sa ating worship service po, no? Bagamat konti po tayo. But of course, kahit naman onti tayo, still ang mahalaga tayo is, of course, we're going to hear from the Lord po, no, this afternoon. So, by the way, bago po tayo mag-proceed with our Word of God po, I would just like to announce po na next Sunday po, again, sige, announce ko na hindi po ulit mamaya, pero again, next Sunday po ay wala po tayong service muna here at Kabuyaw because we're going to Barandal po. No, sino po dito mga sasama? Wala po. Wala palang sasama. Wala pong sasama. Cause if may sasama po, pag-usapan ho natin mamaya, of course, kasi probably naman ho, may pwede naman hong sumundo sa inyo na L3, yung L300. So kung may sasama ho sa inyo, just let us know para ho maasikaso natin at maayos ho natin yung magiging transportation niyo. So wala naman hong bayad yon. Okay, so if you're free, that's 9:30, right? 9:30 pa rin naman start natin now with our ano. So 9:30 pa rin ho sa Crosswalk Barandal. Aircon naman din ho doon, so okay mo problema. Ay, so kung ano ho, mamaya ho pag-usapan ho natin, no? Siguro pagtapos ho. Yan ho. So, ayan, of course, mamaya may announcement naman mamaya, no? Yeah, so mamaya ho pag-usapan na lang ho natin. Alright po. So, pasensya na ho, medyo na-aching ako. Ayan. So, this afternoon ho, we're going to talk about something important ho, no? I think mahalaga ho ngayong hapon na ito. And ang pag-uusapan ho natin ay yung kahalagahan ho ng buhay sa perspektibo ho ng Diyos.
And of course, alam niyo po, the truth is po in reality, lahat po tayo dito mahalaga sa Diyos. But alam niyo po, many times ho, nararanasan ho natin, na feeling ho natin na mag-isa lang ho tayo sa buhay. Right? Na kahit may kasama naman tayo sa bahay, kahit may pamilya tayo, kahit may mga kaibigan tayo, there will be times ho, minsan nararamdaman natin na dahil dumadanas tayo mga problema, minsan ho nararanasan natin na nalobat na yung mic. Minsan nararanasan natin na mag-isa ho tayo, na parang wala hong taong nakakaintindi sa atin, wala hong taong may pakialam sa atin. Ganun ho minsan nararamdaman natin. But you know, the truth is that's why we're here po, no? That's why we are coming here every Sunday because we want you to know po na hindi po kayo nag-iisa. Lahat po ng ng mga pagsubok na pinagdadaanan nyo ay pwede niyo i-share sa amin. Pwede niyo i-share din as well sa bawat isa na nandito ho kayo. Alam niyo ho, one of the things po na nakakatulong ho with especially with our mental health is to really yung share po natin yung mga problema natin sa buhay sa bawat isa. No? Because alam niyo po, once we are facing problems in life po kasi kapag humarap tayo sa problema, tendency ho natin, sinosolo ho natin yung problema. Tama po ba? Kaya, or minsan nga, parang gusto lang natin magkulong sa kwarto. Parang alam nyo yan, ayaw natin i-share sa iba, right? Parang kasi it's confidential. Of course, personal. Gusto lang natin maging personal yung problema natin. Especially if, ano po, no? If personal talaga, like family, gano'n. Gusto natin personal. But alam nyo po, you can trust. That's why yung mahalaga din ho kung sino yung pag-share nyo na tao. Because, of course, kailangan yung pag-share yung tao mapapagkatiwalaan. Of course, hindi ilalabas yung iba, hindi ka itsismis. Well, mo ba si ganito pinagdadaanan yung, di ba? Hindi ko gano'n, no? That's why as well tayo ho, no, bilang makikinig, once na may mag-share sa atin ng isang problema, kailangan ho maging assure tayo na hindi ho natin i-share yun sa ibang tao. Because once na nag-share yung isang tao sa'yo, once na nag-share yung katabi mo sa'yo, ibig sabihin ho na pinagkakatiwalaan ka mo. Right? And hindi ka lang pinagkakatiwalaan, kundi talagang nag-hope po yung isang tao na yun na nakikinig na ikaw lang ay na ikaw din ay makakatulong sa kanya. Right? Yun po. So, yun po yung gusto na yung pag-uusapan natin ngayong hapon. Yung, of course, di ba last week ho, last Sunday, pinag-usapan or ang topic po ni Papa dito, ni Pastor Robert, Pastor Nestor, is that yung kahalagahan din ho ng buhay. Tama ho ba? Naalala niyo po ba yun? Hindi na. Alam po, no? So, yun po yung tinapik na ni Papa or ni Pastor Nestor po nung last Sunday, yung kalahagaan ho ng buhay sa mata ng Diyos. And alam niyo po, nung college po ako, no, may isa akong kaibigan na sama ko nakakausap ko na before. And I was talking talaga sa kaklase ko nung college na pag magkagrupo kami, kinakamusta ko ito, kinakausap ko ito. And alam niyo po, nung after ho nung Christmas party, nag-decide ho kami mag-festival sa Alabang ho, sa Festival Mall. So, nag-decide ho kami kumain doon or maggala after Christmas party. Then, what happened, nung bago kami umuwi, doon na namin binalak mag-dinner. And itong mga babaeng to na ibang kong kasama, they decided na bumili muna ng mga kung ano-ano, mga mura ho doon, mga 100, tigo 100 lang I think ata yun. So yun muna ako nag-decide. And ako, syempre, wala naman akong hilig doon. Ano ba namang gagawin ko sa earrings, di ba? Hindi ko magsusuot, wala akong magsusuot doon. At nag-decide na ako bumili ng milk tea. Mga mahilig ho sa mga kabataan milk tea. No? Bumili ako milk tea. Then, ito ring yung isang kong babae na kaklase ko is, nag-decide ho siya sumama sa akin. Kasi mas gusto niya yung milk tea kaysa earrings. Okay? So, alam niyo po, nung nasa pila na ho kami, pabuli ng milk tea, kinamusta ko itong babaeng to. Of course, it's awkward naman na hindi ko siya kausapin. And, nagkukwentuhan kami, pero sama ho, bigla ko na kinamusta itong babae. Sabi ko, tinatanong ko siya kung kamusta siya, no? And alam niyo ho, typical na sagot kapag kinakamusta mo isang tao, ano ang laging sagot? Okay lang. Yan. So, yun din po yung natanggap ko, no? Yun din po yung sinabi niya sa akin. But you know, eventually, after hearing that, sige, magtanong pa ako isang beses. Nagtanong ho ako about sa family na. Sabi ko sa kanya, sa family mo, kamusta ka naman? Ganun, kamusta ka sa pamilya? Alam niyo ho, nung
nung tinanong ho siya do'n, nung time na yun, yung taon na ho yun, talagang umiyak ho siya, 'no? Nahihiya nga ho siya kasi siyempre nasa pila kami, umiiyak siya. And of course, alam ko na may pinagdadaanan 'to sa pamilya. And alam ko, lumabas na ho kami sa pila after nakabili na ho kami ng milk tea. Can you just imagine bumibili ho siya ng milk tea, "Isa nga akong Panda milk tea." Hindi naman, joke lang 'yun, nagjo-joke lang ako. Hindi ho siya gano'n, na bumili ng milk tea. Lumabas na ho kami, nakabili na kami ng milk tea. Alam niyo po, nung pasunod na kami do'n sa mga kaklase namin, nung iba kong namin kasama sa labas, kasi do'n na kami hinihintay, umupo muna ho kami pagkalabas namin, upo muna kami. Sabi ko, "Alam mo, God loves you, He cares for you, and kung willing ka, okay lang sa'yo, puwede kita ipag-pray." So, nung pinag-pray ko ho siya, talagang she's still crying. Talagang alam ko, she's in deep pain ho, na sobra yung pinagdadaanan niya ho sa pamilya, na hindi sila okay sa pamilya probably. And alam niyo ba, nakikinig lang talaga ako sa kanya, no, morally. And alam niyo, nung after a week, after nung araw ho na yun, a week after that, talagang nag-chat ho siya sa akin. Sabi ko, "Thank you, Tatin, sa prayers." Kasi talagang naging okay na sila sa pamilya, nagkausap na, naging honest na siya sa nanay niya in that case. Kaya alam niyo ho, praise God ho talaga. And alam niyo po, kaya nga ho tayo, no, tayo ho bilang especially, lahat ho naman tayo dito magulang, tama po ba? Kailangan ho natin maging sensitive enough, no? Not just with our children, with our, may anak na ako, but with your children, of course, yung mga anak niyo ho, no? And even, kahit ho kayo, kailangan ho natin maging talagang sensitive about the people today, with our children, mga anak ho natin, sa atin mismo, sa mga friends natin. Kailangan ho natin maging aware, sensitive, because a lot of them are really facing depression, anxiety, struggling with suicidal thoughts. Ang dami ho, relational problems with their friends, with their family. Kaya nga ho, pansin nyo, sama ho, nagtataka ho siguro kayo, bakit kaya yung anak ko hindi nag-share sa akin ng mga secret, right? Because again, paano ho ba tayo nakikita ng anak natin na kapag nag-share sila? Kapag nag-share ho ba sila sa atin ng like sabihin natin crush nila, nagagalit ho ba tayo? Ano mag-crush? Mag-away ka muna nga, di ba? Ganun ho tayo. Kumbaga reactive ho agad tayo. So again, we must be sensitive, right? Kung gusto ho natin talagang, if we truly value yung mga anak ho natin, if we really care for them, then we will listen to them, right? And yun po yung pag-uusapan ho natin, no? Because the reality is, and the truth is, all of us here, He loves us, God loves us, and He cares for us. Okay? God loves you and He cares for you. Kaya nga po, ang pinaka-message ho natin this afternoon ho is, ito ho, mababasa niyo, your life is precious to God, don't waste it. Alright? Pwede mo sabihin sa katabi niyo po, your life, mahalaga ka sa Diyos. Yan, sabihin niyo ho, mahalaga ka sa Diyos, kaya wag mong sayangin. Alright? Wag mong sayangin yung buhay na binigay niya sa'yo. Alright po. In other words po, importante ho tayo lahat kay Lord dito. And if tayo ho mismo sa sarili natin, kung alam natin na tayo, importante tayo kay Lord, then what's our right to also hurt other people? Because if tayo ho, mahalaga ho sa Diyos, then tayo ho, wag na ho nating isipin na may karapatan tayo manakit ng ibang tao dahil sila din ho mahalaga din sa Diyos. Okay? Of course, it's not somehow, if it's wrong talaga, 'di ba? We have this, especially within the Christian community, na talagang rebuking, correcting them, especially if you know po na may something na mali ho talaga doon sa kapwa believer mo, then of course you part of loving them is to correct them. Right? Pero iba ho naman yung syempre intentional na sinasaktan mo talaga sila with words, no? But again, dahil mahalaga tayo sa Diyos, lahat ho tayo, pantay-pantay ho, mahalaga yung katabi mo, lahat tayo, mahalaga ho sa Diyos. And sa short time ho natin together, I hope that we will realize po, no, yung pag-ibig ho ng Diyos sa atin. And really, how God is caring for us, how we will realize how precious us to Him, and that will be encouraged po, no, to really yung ma-spend ho natin yung time, yung life na to, not just in eternity, but only to live for His glory. Alright? So, before anything else po, can we just close our eyes? Let's pray po. Lord, thank you, Lord, for this afternoon.
na binigay niyo po sa amin. And salamat po, O Diyos, sa mga tao nang nandito, Panginoon, na nakikinig ng iyong salita. And ihanda niyo po ang aming mga puso at isipan, Panginoon, sa pakikinig. Huwag niyo pong hayaan, Lord Diyos, na may mga bagay na maghinder, Lord, para kami ay makinig sa inyo. And most importantly, Lord, talagang hopefully ma-apply po namin ito sa buhay namin. And help us, Lord, na makita ho namin yung value ho ng life namin. Really, as we hear from you, and may just continue to protect us from any kinds of distractions, Lord. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. All right, so there are 3 points lang ho. 3 puntos lang ho para ho maunawaan ho natin yung sinasabi ho natin na kung gaano ho tayo kakalaga sa Diyos, no? So number 1 ho is life is beautiful. Okay? Life is beautiful. All right? In Psalms chapter 139 verse 14, sabi ho doon, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. All right, so yung naka-highlight ho dyan is yung fearfully and wonderfully ho na salita. So let's first go with fearfully. Alam niyo ho, fearfully doesn't literally mean anything na like yung parang ano ho, yung parang kinakatakutan or what, fearful or yung takot, no? But you alam niyo ho, yung Hebrew word ho for fearful is yare. All right? It came from the word yare. And meaning to say ho, yung yare is careful. Meaning to say, God made you carefully, no? Hindi ho yung parang, di ba ho, alam niyo ho yung familiar ho ba kayo sa mga larong dress up? Awkward, no? Parang sa akin nanggagaling. Pero familiar ho kayo. Hindi ho kayo familiar. Alam niyo, ito na lang ho, sige, reality na lang ho. Pag binibihisan ho natin ang anak natin, nung mga bata pa sila, right? If alam niyo ho, nung mga time na ako, naalala ko rin yung mga magulang ko, especially mama ko, alam niyo ho, one of the things na talagang careful tayo gawin as magulang is yung pagbibihis natin sa anak natin. Paghahanda natin sa anak natin, like ligo, anything. And most importantly, ano yung susuot ng anak natin. Tayo nag-iisip. Tama po ba? Kumbaga, we are careful, right? On choosing ko ano ba yung maging gwapo sila, yung gaganda sila, yung mas okay yung itsura nila. Ganun ho. And in the same way ho, ganun tayo sa Diyos ho, no? Malagaw tayo sa Diyos, no? Hindi niya ho tayo talagang parang minadali ni Lord, ganun ka lang, di ba? Parang, can you just imagine? And of course, when you say, if God created us carefully, then of course, sabi ho doon, we are wonderfully created. And that's why wonderful ho, in the Hebrew word, it's pala, meaning to say we are unique. Talagang hong unique, kakaiba tayo. We are set apart, we are marvelous. In other words, we are amazing. We are the amazing work of God. And let's show this picture. Alam niyo ho, ito, ginawa ko ito nung high school ako. Yung mga kanina kong taong tinanong ko, hindi ko sila naniniwala na drawing ko to. Pero kayo ho ba, maniniwala kayong drawing? Tumatawa lang sila. Alam niyo ho, drawing ko ito, no? Hindi man ho ka paniwala, baka mamaya ho, hamunin niya, sige nga, drawing mo nga ulit. Alam niyo, hindi po kayo. Matagal mo to, senior high, grade 12 ho ito, project ho namin sa isang subject. I think literature at or what. Alam niyo, nung ginagawa ko ito, sobrang dahan-dahan ko ito. Kasi sobrang first time ko ho mag-drawing sa isang, ano nang tawag doon sa parang frame na ano, yung, ayaw basta ho gano'n. Yung iba yung tela niya, may tela ho siya. Talagang sobrang hirap po na to the point na kailangan ko muna i-drawing by pencil. Kasi ano yun siya, parang pang-paint lang talaga siya na ano. So maganda. So talagang, in other words ho, mas dinahandahan ko talaga to because I want it to be precise. Gusto ko parang hindi ako magkamali. Kahit simpleng lagpas ng linya, kahit maliit yan, ayokong gawin. Ayoko magkamali ho. In other words po, as much as possible, I want it to be perfect. Gusto ko maging perfect yung gawa ko. And alam niyo po, there's this sense of fear na pag kahit lumagpas lang ng konting linya ko, parang gusto ko na ulitin. And ano po, because in other words po, sobrang halaga ho na sa akin itong painting na to because it's precious to me. Ako yung mismong gumawa. Okay po? Ako po yung mismong gumawa. In the same way po, no? You and I, tayo ho, no? You and I are crafted with great precision and perfection by our Creator. Tayo ho, no? Ikaw at ako ho. Ginawa ho tayo ni Lord nang walang pagkakamali. Talagang wala, parang hindi tayo ho yung, yung aksidente lang. So, ganun ho, no? And in other words, we are created by God, again, by perfection, imperfection, no?
That's why when we say fearfully and wonderfully made by God, He created us carefully, though, di ba ho, minsan nakikita ho natin yung sarili natin, yung katawan natin. Di ba ho, minsan kasi insecure tayo sa katawan natin, right? Hindi, masyado na akong mataba ata. Right? Di ba, minsan ho, minsan naman, pag pumayat ka naman, ang problema mo naman, sobrang payat ko na naman ata. Di ba, hindi mo ho alam kung saan ka lulugar. Ganun ho tayo. Minsan iniisip po natin yung physical appearance natin. Minsan inisip natin, teka lang, parang kulang ako ng dimples. Di ba? Parang isa meron ng dimples pero pag duming kabila wala pa. So, di ba ho minsan pinoproblema ho natin itsura natin. But of course, we have these imperfections. We have flaws. No matter how hard or no matter how beautiful yung isang person, tignan mo, may imperfection yan. May ano yan may something sa kanya na makikita mong, 'di ba, na parang teka lang, parang iba, 'di ba? Ganun ho. But regardless of our imperfection, tayo ho, life is beautiful, or tayo ho, we are beautiful because we are created by a perfect God. Okay? And kaya nga ho, hindi na ho natin kailangan ma-insecure. Not just with our physical appearance, but hindi na ho natin kailangan mag-insecure kung paano ho tayo magsalita. Minsan din ho kasi na-insecure tayo. Lalo na 'di ba pag napapabisaya, 'di ba tas dito ka sa area na to, mga Pilipino pa naman ho, sobrang perfectionist. 'Di ba? Talagang magkamali ka lang ng pronunciation, papansinin na. But 'di ba, alam niyo ho, hindi na ho natin kailangan mag-insecure doon. Regardless of how you speak or even ano man trabaho natin ngayon. Minsan ho kasi nahihiya tayo sa trabaho natin, 'di ba? But again, regardless of who you are, regardless of your job or ano man hong background mo, history, alam niyo po, we are all equal in God's eyes. Lahat ho tayo pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Because He designed us and loves us all. He died for us all. Wala hong, lahat, si Jesus ho namatay para sa inyo, pero sa akin hindi kasi iba ako. Hindi ho ganun. Lahat ho, pantay-pantay ho tayo. In Genesis chapter 1 verse 26, sabi ho doon, then God said, let us make mankind in our image. I believe po, naging verse din po ito nung last Sunday. According to our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over the livestock, and over all the earth, and over every crawling thing that crawls on the earth. Biruin nyo ho kung paano ho tayo ginawa ng Diyos. Ginawa ho tayo ng Diyos to be set apart. Kakaiba ho sa mga ibang ginawa niya, sa mga hayop na ginawa niya. Biruin nyo ho, sabi ho sa verse na to, we are to rule over fish of the sea. And even ho, do sa last part ng verse na to, over every calling. Kaya nga biro yung naghahari ho tayo sa mga ipis. Anyway. Ayan po, di ba? Kaya, alam nyo ho yun, we are really created in a unique way. Can you just imagine po, no? Katulad ho ng sinabi ni Papa last Sunday, may imagine nyo ho ba kung ginawa ho kayo ng Diyos sa imahe ho ng hayop? Can you just imagine if yung ulo ho natin aso pero yung katawan ho natin ito tao? Papayag ho ba kayo? Di ba? Half dog ka, half human. Di ba di ho pa tayo papayag nun? Right? Papayag ho ba kayo na um, kayo ho, ito, part may ulo ka, ito, part mo katawan, pero yung kamay nyo ho, pakpak ng ibon. Papayag ho ba kayo? Hindi ho kayo papayag. Though masarap lumipad, di ba? Kasi mainit nyo, gusto mo pumunta. Anyway, of course, hindi po tayo papayag, right? We are not, again, because according to this verse, we are not created in the image of an animal. We are not created in any kind of image. Like, for example, sabihin natin, hindi naman ho tayo mukhang araw. Diba? Hindi naman ho tayong ganon. Right? But the Bible is very clear that when God created us, it is His image and in His likeness. Pero ano ibig sabihin ho nun? No? Ano ho ibig sabihin that we are created in His image and in His likeness? And it only means ho na ginawa ho tayo ni Lord. We are created by God to be Christ-like. Yan. And according to the verse, the image of God, it came from the Latin word imago Dei, imago Dei, and it refers po sa immaterial part ho ng humanity, no? For example, of course, we have this physical body, right? Meron ho tayong physical body. But aside from a physical being, having a physical body, meron pa rin ho tayong ibang being. Like for example, let's say, mental being hindi ho tayo. Okay? Mental being din tayo. In other words, we're rational beings. We can choose. We can decide from ourselves. We can
a reason. Tama ho ba? Kaya nga ho tayo minsan na ang dami ho nating naiisip na mga bagay-bagay na like mga idea, right? And when someone, like for example, who wants to invent a machine or magsulat ka ng libro, mag-calculate ka, addition, subtraction, even it only reflects God's wisdom, God's infinite wisdom and His freedom. And not just we're not just mental being, but also we are moral being. Okay, moral being. In other words, we are made for righteousness. God wants us to be holy. Okay, alam niyo po, if you will look at the holy in the Bible ho, when someone say holy, 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 in other words ho, you are made to be set apart ho. Talagang kakaiba ka sa mundong ito. And of course, we are moral being, we are made for righteousness. That's why when you are doing good, when you are committing a mistake and you feel guilty, it just only reflects that God is really holy and He wants you to pursue holiness. And not we're not just also moral being, but last example po is we are also social being. Kaya nga ho, minsan ho natatakot tayo maging mag-isa. Tama ho ba? Lalo na kapag iniiwan ho tayo ng anak kasi kailangan na magtrabaho, kailangan na lang humiwalay sa atin kasi mag-aasawa na sila. Minsan ho natatakot tayo mag-isa kasi we are created for fellowship. We are created for relationship. 'Di ba? Kaya nga ho sabi nila sa kasabihan, tama ba? No man is an island. Kasi you cannot really live alone. It's really hard. Of course, you can live alone, but it's really difficult to live alone. That's why, kaya nga ho tayo, alam nyo, it's only by God's grace that we have this gift of relationship. Na tayo ho, we have this relationship na magkakaibigan ho tayo, close friends ho tayo. We do not just know each other's name. Hindi lang ho natin kilala yung isa't isa ng pangalan lang, ng anumang like yung edad mo, di ba? Kailang birthday mo. But we do know each other. Yung kahit yung mga pinagdadaanan ho natin. And that's really the gift of relationship. In other words, so we are really a social being. When we want to, pursue marriage, when we want to befriend someone, in other words, we want to be close with someone. Kung minsan ho kasi ganoon, di ba? Na parang hindi lang ho tayo nagiging enough na magkaibigan. Gusto ho natin maging talagang close na kaibigan. Or even when you come every Sunday here at Kabuyaw po, no, it just only reflects God's triune nature. In other words po, yung relationship po ng Trinity, God the Father relationship with Jesus His Son, and Jesus His Son with the Holy Spirit, and paikot ho, no? It only reflects God's triune nature and His love for us. Kaya nga hindi lang ho tayo again physical being, but also we have this other being as well that we have to really look at. Kaya nga ho, kung based on these examples, makikita ho natin that we are really unique. Na talagang sobrang unique ho ng pagkagawa sa atin ng Diyos. That we have the capacities that animals or anything here on earth doesn't have po. Meron ho bang hayop ho na nag-invent na ho ng machine? Meron ho na ba nakita? Wala pa ho. Meron na ho ba kayong nakita na hayop din ho na nung nagkamali ho yung hayop sa atin, for example, kinalmot ka, nag-sorry sa'yo? Wala hong ganon. Wala hong ganon because really we are just the only one that God created na sobrang unique ho, kakaiba. And that's why life is really beautiful because we are created in a unique way. Okay? In a unique way. And perhaps po, no, siguro naisip nyo, Kuya if really, kung maganda yung buhay, if life is really beautiful, then how come na somehow, minsan, may inaalaw si Lord na pagsubok ho sa buhay natin. Right? Because somehow, yung picture ho siguro natin ng beautiful is walang pinagdadaanan. Wala, puro positive lang. Tama ho? Pero how come that you can say that life is beautiful, pero may pinagdadaanan ho tayo? Minsan may pagsubok na inaalaw si Lord na dumaan ho sa buhay ho natin. The truth is po, no, the beauty of life, yung kagandahan ho ng buhay natin is not really based on our circumstances. Okay? It's not based on our circumstances. It's not based on appearance. It's not based on may pera ka man o wala. Diba? It's not based on what people say about you. Ano man sabihin ng tao sa inyo. But the beauty of life, yung kagandahan ho ng buhay natin, it's based on the truth
sa isang katotohanan ho na meron isang hong tao na namatay ho para sa atin. And with that, giving himself for us, he died for our sins, he paid the penalty of our sins, and he loves us unconditionally. And that is Jesus. Kaya nga ho, doon ho nakabase yung kagandahan ho ng buhay natin. Masasabi ho natin na maganda ho talaga yung buhay natin. That life is really beautiful kasi may isa hong taong nagmahal ho sa atin despite of who we are. Despite of what we have done in the past. Meron hong isang taong nagpatunay ng kanyang pagmamahal sa pamamagitan ho ng pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. At yun ho ang ginawa ni Jesus. Kaya nga ho, maganda ang buhay. Minsan ho kasi pag dumadaan tayo, pag wala tayong pera sa bulsa natin, pangit naman ang buhay. Di ba ho, ganun tayo. Kapag may pinagdadaan tayo sa family natin, hindi okay yung magulang natin, hindi okay yung hindi okay relationship at sa mga anak natin, pangit naman ang buhay. Lord, bakit? But again, of course, God is the one who restores relationship. God is the one who fixes relationship. But again, of course, we are not to look at our circumstances. We are not to base yung pagkagandahan ho ng buhay natin on our circumstances. But again, on the fact that God loves us unconditionally to the point that He died for us, that He died for the penalty of our sins. No? And that's the first point po. Life is beautiful. And number two ho, life is never an accident. Okay? In other words po, buhay ho, hindi ho aksidente. Okay? And siguro ho, yung iba ho sa inyo dito, tinatanong nyo, may nagtanong na ho ba sa inyo or naisip nyo na ho ba before na kung bakit ho kayo sa Pilipinas pinanganak? Hindi nyo pa ho tinanong. Sige. Tapos na ho tayo, mag-closing time. But, alam nyo ho, ako, no, personally, natanong ko to before, bakit sa Pilipinas? Like, pwede naman sa Norway, Switzerland, di ba? Mas baka makikita ho natin sa, kung nanonood kayo sa Facebook, ang ganda ho ng buhay na, ang ganda pa ng mga view. Right? Di ba ho, talagang mag-enjoy kayo. Ang laki ng, somehow, ang laki ng sweldo. Of course, malaki din naman yung mga bayarin doon. But if we will compare it with Philippines, talagang ang laki ng difference. And somehow siguro before, napatanong na tayo, Lord, bakit ako sa Pilipinas pinanganak? Pwede naman na lang dun sa Norway, di ba, mga ganun, mga Amerika, Canada, di ba, right? But among the nations that we have here in the world po, no, bakit Pilipinas? Di ba, sobrang traffic. Di ba, pag lumabas pa nga lang ho kayo dito sa may pamamatid, sobrang traffic na ho, especially mga working hours or mga yung palabas na ho, mga trabaho, mga Saturday, Sunday, talagang rush hour po talaga, no, grabe. Sobrang traffic ko. And not just that, minsan ho siguro na-experience na natin yung talagang hindi ho magandang gobyerno. Diba? Alam niyo ho natin kung anong pinagdadaan ho ng Pilipinas ngayon. Di ba, sobrang toxic ng tao, sobrang toxic ng mga Pilipino. Di ba ho, ganun. And we are just wondering, Lord, why the Philippines? Bakit mo hinayamagalaw dito? And more than just that, it's not maybe ang question nyo naman ho sa sarili nyo is, Lord, bakit ako pinanganak sa pamilyang ko? Pwede naman sa pamilya ng mayaman. Diba? Pwede naman sa lahi ni Henry C. Diba? Sa lahat ng magiging apo, bakit hindi pa ako naging apo ni Henry C? Ganun ho. Siguro natanong nyo na ho yan. Or Lord, bakit? Lord, bakit? Di ba minsan siguro tinatanong din ho natin, Lord, bakit ganito yung mga anak ko? Okay naman ako as a parent, okay naman ako as a mother, as a father. But Lord, still, why kahit mabait ako, kahit supportive ako sa kanila, kahit really talagang bigay ako sa kanila, bigay ako ng best sa kanila, but still, bakit parang suwayin pa rin yung mga anak? Diba, natanong nyo na ho ba yun? But you know, again, ano ho yung second point natin? Life is never an accident. Hindi ho aksidente ang lahat ng bagay. Because kung aksidente ho ang buhay natin dito sa mundong to, then wala hong purpose, wala hong sense of meaning. In other words po, walang kwenta mabuhay sa mundong to. Right? Kaya nga ho, tignan niyo ho to. In John chapter 9 verse 1, as he went along, si Jesus ho to was traveling with his disciples. As he went along, he saw a man blind from birth. Bulag ho, no? Mula pagkasilang. In verse 2, his disciples asked him, Rabbi, who sinned? Sino nagkasala? Ito hubang taong to? Ito hubang taong to? Or yung kanyang magulang? No? That he was born blind. In verse 3, alam niyo kasi in context ho nito, whenever na may kasalanan ho, or whenever ho na may
condition ho ang isang tao. Like for example, bulag, di makarinig, no? Or may sakit, kahit anumang sakit yan, kapag nakita ho nila may ganun, anumang depekto ho, maiisipin ho nila lagi, ay may kasalanan siguro to. Or may kasalanan siguro yung magulang ginawa na ito. Ganun ho lagi sa konteksto ho nila. But tingnan nyo yung verse 3 Verse 3 ho, sabi dito, tingnan nyo yung sagot ni Jesus dito. Neither this man nor his parents sinned, said Jesus. But this happened. Bakit po? This happened. Nangyari daw yon so that the works of God might be displayed in him. There is a purpose po for everything. Meron hong layunin ng Diyos sa lahat ng bagay. No? And alam niyo ho, ang nangyari ho, after Jesus healing this blind man, talagang he came to know Jesus as his personal Lord and Savior po. And of course, he followed Jesus ho talaga. Alam niyo ho, lahat ho ng bagay talaga ng pinagdadaanan natin, may purpose ho si Lord. And tignan niyo ho, isang example pa, si Elijah ho. If you will read the story of Elijah, nung nalaman ho ni Ahab na pinatay ni Elijah yung mga false prophets, because there were dami hong false prophets noon proclaiming the gospel na ikakaiba, that it was different from the gospel that Jesus proclaimed. No, nung nalaman ho ni Elijah yon, of course si Elijah talaga hong pinatay ho yung false prophets. And nung nalaman niya ho yun, alam niyo ho, ginawa ni Jezebel is she tried to kill Elijah. And of course, nung nagsabi ho si Jezebel, nagplot ho siya ng warning with Elijah na papatayin ho siya, na parang pupuntahan siya ganon, talagang natakot ho si Elijah. Of course, that's the human response, the normal response. But alam niyo ho, he was scared and he really ran. Talagang tumakas ho siya, talagang nagpunta ho siya sa ibang lugar just para lang hindi ho siya mahanap. Tingnan nyo in verse 9, chapter 19 verse 4, 1 Kings chapter 19 verse 4, sabi ho doon, while he himself went a day's journey into the wilderness, biruhin nyo dahil sa sobrang takot niya ho, talagang ang layo ng nilakbay niya. In the wilderness, he came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said, take my life. I am no better than my ancestors. You know, if Elijah was, kung nag-exist ho si Elijah this time, talaga hong madadiagnose ho siya ng doktor ng depression. Kasi of course, one of the things na symptoms ho ng depression is meron ho siyang suicidal thoughts. Alam niyo ho, ito yung prayer ni Elijah. Kasi sa sobrang takot niya ho, Lord, kunin mo na lang tong buhay ko. Parang wala na naman ako nakikita. Lord, ano to? Parang tatakbo na lang ako buong buhay ko. Kasi again, Jezebel was trying to kill him. Biruin niyo yun. And in verse 5, then he lay down under the bush and fell asleep. In verse 6, sabi ho doon, verse 6, he looked around. No, ito ho na, di ba, ang nangyari ho sa kanya, natulog siya. Ito na ho, nagising na ho siya because an angel, okay, an angel touched him. Pagbabasahin niyo yung verse before that. He looked around and there beside his head was some bread baked on hot stones and a jar of water. So, ang ginawa niya ho, kumain ho siya and drank and lay down again. Biruin niyo ho, kumain pagkatapos ang ginawa ulit. Humiga ulit. Parang familiar ho ba? Di ba minsan Pilipino ganun ho tayo, no? But in verse 8, look at verse 8, no? In verse 8, sabi doon, so he got up, again, the Lord or the angel touched him again. Okay? In verse 8, sabi doon, he got up and ate and drank and the food gave him enough strength to travel 40 days and 40 nights to Mount Sinai, the mountain of God. Alam niyo ho, nung sa sobrang takot talaga ni Elijah, he really prayed for the Lord to take his life. But dahil ho may plano ang Diyos sa buhay niya, God was the one who strengthened him to continue. Alam niyo ho, if really, lahat ho tayo dito, if we will be honest, kung magiging tapat lang ho tayo, kung magiging honest lang ho tayo, lahat ho tayo dumadaan ho sa pagsubok ng buhay. Right? And alam niyo ho, but the good thing is it's not really an accident why tayo ho humaharap ho tayo sa pagsubok. Or bakit ho kayo humaharap sa pagsubok na meron ho kayo ngayon. Hindi ho accident yan. But you know, amidst sa kalagitnaan ho ng pinagdadaanan nyo ngayon, believe me,
Rest assured that God gave us the assurance na si Lord ho mismo ang magbibigay sa inyo ng kalakasan to move forward. But the question is, are you going to trust Him? Are you going to obey Him on what He will say to you na gawin niyo ho sa mga pinagdadaanan niyo? Because ito, Elijah has a wonderful story. Because if, alam niyo ho, kung nagpakamatay ho siya, kung talagang dahil sa sobrang depression niya, sobrang takot niya, nagpakamatay siya, alam niyo ho, hindi niya ho mawi-witness yung mga sobrang powerful things na ginawa ho ni Lord sa buhay niya. Alam niyo ho, hindi niya ho mawi-witness yung fire falling from the sky, chariots talagang coming out of nowhere. Talagang sobrang powerful ho nun. Sobrang talagang miracle yun na makakita siya ng ganun. But again, hindi niya ho mawi-witness yon kung kinuha ho niya yung sarili niyang buhay. Kaya nga sabi ho ni Miles Monroe, sabi niya ho dito, the greatest tragedy in life is not death. Ang greatest ho talaga, ang pinaka matinding problema ho or kalungkutan sa buhay ho talaga is hindi ho yung kamatayan. Pero ano ho daw? Isang buhay na walang dahilan. Hindi mo alam ang dahilan kung bakit ka nabubuhay. But a life without purpose. And alam niyo po, really, kung magiging honest ho tayo, when God created you, it was not a mistake. No? When God created you, it was not a mistake. Nung nilikha ho tayo ng Diyos, hindi ho aksidente na ginawa lang ho tayo ng Diyos. Nilikha ho tayo ng Diyos because He wants us to really see ano ba yung dahilan mo, Lord, kung bakit mo hinayaang mabuhay. Perhaps siguro yung iba ho sa inyo dito, humarap na ho sa matinding pagsubok ng buhay. For example, baka humarap na ho kayo sa matinding sakit. In terms of health ho, na kailangan talaga operation siguro. Kung iisipin nyo ho, Lord, bakit mo pa ba akong inalaw mabuhay? Di ba? Grabe ho yun. Kung iisipin nyo ho yun, everything that happens to us, it's not really an accident, but it's for a reason. Kaya when God created you, it was not a mistake. But the question is, have you discovered? Na-discover nyo na ho ba ang purpose or yung gustong gawin ni Lord? Ang gustong ipagawa ni Lord sa inyo. Na-discover nyo na ho ba? God is not calling us. God did not call us. God did not save us. God did not allow Jesus to die on the cross just for us to be a churchgoer. Na tayo ho magiging churchgoer na tayo every Sunday, every Friday, di ba may discipleship po tayo. Hindi lang ho tayo dinesign ni Lord for that. Of course, God loves us. God loves us to really attend, di ba, for fellowship, to learn more about His Word. But ultimately, there is a purpose of why God allowed you to exist in this world. Kaya alam niyo ho, personally, before I thought I was on the right path. Na talagang, Lord, gusto kong magpakayaman, gusto kong matulungan yung magulang ko, gusto kong maangat yung magulang ko, yung pamilya ko. Maganda naman ang hangarin ko. Basically, nung college ho, nag-iisip na ho ako anong course kukunin ko. Gusto ko talaga business administration, or entrep probably. Basta business. Because I have this really desire na talagang matulungan yung magulang. Of course, maging maganda buhay in the future. But I thought I was really on the, I thought yun talaga yung plano ni Lord para sa akin. But God had a different one. Kaya nga ho, ang pinakapunto ho sa kwento na yun, no? Kahit ho, feeling natin, kahit ho may ginagawa ho na ho tayo sa buhay natin, na feeling natin ito yung purpose natin, na ito yung dahilan kung bakit inalaw ni Lord na mabuhay tayo. It's not really it. Sometimes it's not really it. Na sometimes ho, God will reveal to us kung ano ba talaga yung pinakaplano niya para sa atin. Kaya nga ho, again, the question is, have you discovered what God wants you to do? Because when God made it, it's beautiful, and it was never an accident. Because one of the things that God really, yung purpose niya ho para sa atin, yun ho yung third point natin, is because life is meant for worship. Life is meant for worship. Alam niyo ho, siguro, di ko lang ho alam kung ako lang to. Pero, kayo ho ba kapag may nakikita ho kayong hayop na kinakatay sa harap niyo, naaawa ho kayo?
meron ho kayo nawa. Bakit ho kayo nawa? Hindi, joke lang. Really, alam niyo ho personally nung may birthday party ho na natinan ako isang beses. Bata ho pa ako na ito. Talagang may chicken ho, may manok sa baboy ho na kinakatay. And talagang ayaw ko tumingin to the point na umuwi na lang muna ako. Kasi nung nakita ko kung paano kinakatay yung talagang ginaganon yung ulo, talagang hindi ko kinaya. And alam niyo, meron nung isa hong, I think yung magulang ho yun, na nagsabi sa akin, hayaan mo, na-serve na nila ang purpose nila. Okay? At yun ang maging ulam natin. Okay? But kung iisipin nyo lang ho kung iisipin nyo lang ho, um, nakakatawa ho, pero alam nyo ho, in the same way, just like the animals ho, tayo ho, we are created for a purpose. We are created for a purpose. Right? Whether you like it or not, it's within our nature to serve a master. Okay? And sa buhay no ho na ito, it's either pagsilbihan mo or mabuhay ka para sa pera. Dito ho sa mundo, it's either you serve your career. Your career can be an idol for you. Diba? Your career, you can serve your career. Right? And it's either you serve material possessions that you have meron, like, diba, yung mga, meron ho tayong mga kayamanan sa mundong to, right? And in other things like, for example, success, or we can also serve other people, right? Wala namang mali doon, but again, mamaya ho, makikita na ho natin kung bakit. But we can also serve ourselves, right? Na parang nabubuhay ho tayo sa mundong to, parang nabubuhay ho tayo para sa sarili natin. But how you live your life determines who your master is. Kung paano ho natin pinamumuhay itong buhay na binigay ng Diyos, pinagkatiwala ako ng Diyos sa atin, it determines kung sino ba talaga ho ang tunay na hari ho ng buhay natin. And kung ang hari ho ng buhay nyo is pera, kung ang hari ho ng buhay nyo is the government, the career that you have, the job that you have, or the people that you have, alam nyo ho, makikita eventually sa buhay ho natin yan, kung sino ba ho talaga ang tunay na pinaglilingkuran natin. Because really, on how you think, on how you say, or on how the words that comes out from your mouth, or even how you will act, makikita ho yun kung sino ho yung tunay na hari pinagsisilbihan natin. Kaya nga, in Matthew chapter 26, verse 24, sabi, Huda, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. God gave us the free will po to choose. He doesn't want us to really obey Him ng out of fear lang. Na Lord, sige, susunod ako sa iyo kasi alam ko may kapalit tong maganda. Hindi ho ganun. But God really gave us the free will to really choose Him. Talagang for us to make that commitment na talagang piliin ho natin ng Diyos. Lord, paglilingkuran kita habang buhay. Paglilingkuran kita until my very last breath. Kaya nga po, it's either you choose God or money as your master. You can either choose God or your career. You can either choose your husband or your wife. Or it's either you can choose God or yourself. Kaya nga po, the question is, do you serve the right master? Are we serving the right master? Do you serve the one who died for your sins? Diba, on that cross, are you really serving the right master? Are we living this life fully committed on the Lord to worship Him, to praise Him, to honor Him with all our lives? And if yes, kung sinasabi mo, oh, yes, Kuya Tan, nagsiserve ako kay God, talagang kaya ako nandito ako every Sunday. But the question is, are you giving Him your best? Ang question ho, yun yung pinaka-question. Talagang binibigay ho ba natin ang pinakamainam para sa kanya? Are we really, talagang binibigay ho ba natin itong buhay natin talaga that is fully committed on the Lord? No matter where you are, even nasa trabaho ka, binibigay mo pa rin ba ang buhay mo para sa Kanya? Because again, katulad ho ng sharing namin kanina, the reason why God is, allowed you to be in that family because God has a purpose for you in that family. Of course, somehow, let's say for example, broken yung family na napuntahan mo. But again, God has a purpose for that. Maybe ikaw pala yung talaga magbibigay liwanag sa kanila that you will share the gospel to them for them to have the hope, for them to really have that restoration in the relationship.
Maybe nilagay ka ni Lord dun sa trabaho na yon because really God wants you to serve Him by really proclaiming the gospel in your workplace. Maybe nilagay ka talaga ni Lord sa really sa church na to because God, again, God has a purpose for you. Maybe God wants to use you here, right? Kaya nga ho tayo, we must not be content being a churchgoer. But again, Lord, that we can ask the Lord, we can be honest with the Lord, ano ba gusto mo ipagawa sa akin dito? Bakit niyo ho ba ako, Lord, bakit mo ba ako inalaw talagang mapunta, not just here on earth, but bakit ba ako nandito sa CWC Kabuyaw? Ano bang gusto mong ipagawa sa akin dito? Kaya nga po in Colossians chapter 1 verse 16, for in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. Yun ho gusto ko i-highlight, for Him. We are not just created by God, but we are created for God. For God and Him alone. You and I exist only for God and Him alone. And the problem is, minsan ho, nagiging kontento na ho tayo sa pagiging, ano yun ho yun, yung makakilala lang sa Kanya. Once we have, nung nanampalataya ho tayo kay Jesus, minsan nagiging kontento na ho tayo, okay, ligtas na ako. Alam kong ligtas na ako, Lord, ako na bahala sa buhay ko. Minsan ho, ganun, we are really making ourselves the master of our own life. But if we will like the love of God, yun lang ho yung magugustuhan natin. First, God is loving. But God is really he wants us fully. Gusto niya ho yung buong buhay ho natin sa kanya. If we will not like or if we will not love the authority of God, then we have a problem. Because if we really, kung talagang mahal ho natin ang Diyos, then mamahalin din ho natin yung kagustuhan niya sa buhay natin, yung kalooban niya sa buhay natin, yung authority niya sa buhay ho natin. In other words, eto hong buhay natin, isasubmit na lang natin sa Kanya. In other words, Lord, sige, sa'yo na tong buhay ko. So, talagang isusuko ho natin ang buhay na to. It's not our will, but Lord, it's your will be done in my life. Not because it's a requirement, not because we want na ipakita yung pananampalataya na meron tayo sa ibang tao or ipagmayabang yung pananampalataya natin sa ibang tao, but because we know that again, our life is precious to God. Therefore, alam natin na ang laging gusto ho ng Diyos sa atin ay ang pinakamainam. Always His best. Kaya nga po, our life makes sense when we submit it to the author of life. The question is, are you willing to submit to the Lord, to the author of life, to your Creator? Are you willing to submit to Him the life that He has given to you? Kaya nga po ng message po natin, your life is precious to God, don't waste it. Sana ho makita ho natin talagang kung gaano ho kaganda ho or gaano ho kahalaga yung buhay ho natin sa Diyos. Kasi kung makikita ho natin yon, hindi ho natin sasayangin ang buhay na ito na ibinigay niya sa atin. Hindi ho tayo aaksaya ng oras lang sa mga bagay na wala naman ho talagang kabuluhan sa mundong ito. But we will spend our time on what really matters on this world. And that is really serving the Lord with our all. Okay? And I hope na po may matutunan po tayo. Let's just close our eyes. Let's close this in prayer. Lord, thank you, Lord, for this afternoon, for what we have heard from you, Lord. And pangsalamat po, Panginoon, o Diyos, dahil pinakita niyo ho sa amin, Panginoon, ang kahalagahan ho ng buhay namin, o Diyos, sa inyo. Lord, sa pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo, nakita na ho namin na talagang mahalaga kami sa inyo. And because of that, Lord, it's already an enough reason para ho itong buhay na ito ay talagang isuko namin ho sa inyo. Dahil Lord, most importantly, alam namin na gusto mo ang pinakamainam sa amin. Lord, would you just help us that whatever yung mga pinagdadaanan po ng bawat isa na nandito sa mga buhay nila,
maging sa pamilya, financial, Lord, trabaho, sa mga kaibigan, sa mga relationship nila, Lord. Lord, whatever it is, Lord, we just help us to really realize that you have a purpose for us. Lord, meron ka pong dahilan kung bakit ho kami nabubuhay sa pamilya namin. Lord, meron ka hong dahilan kung bakit ho nyo kaming inalaw na mabuhay sa bansang ito. Maging sa, Lord, sa mga kaibigan na meron kami. Lord, meron kang purpose para sa amin. Lord, help us to discover that purpose. Tulungan niyo ho kami na talagang makita ho namin kung bakit niyo ho kami inalaw na mabuhay sa mundong ito. At bigyan niyo ho kami, Panginoon, o Diyos, ng karunungan at ng dahilan, Panginoon. Kung bakit ho namin, Lord, isusuko itong buhay namin sa inyo. But Lord, again, it's really an enough reason na para ito hong buhay namin, isuko namin sa inyo. Dahil alam namin, Lord, mahal mo kami. Na namatay ka sa krus ng Kalbaryo, O Diyos, para sa amin. Lord, salamat ho sa mga bagay na gagawin niyo ho sa buhay ng bawat isa nandito. Lord, if there is someone, Lord, right here, right now, na meron hong broken relationship with their family, maybe ho hindi ho okay yung relationship nila with their children, sa mga anak ho nila, sa mga kaibigan ho nila, Lord, we just restore their relationship. Lord, maybe there is someone here, Lord, na mayroong problema financially, Lord, will just be the God who will provide for them. Lord, if there is someone here, Lord, sobrang really, if they are facing with mental illnesses, depression, anxiety, and Lord, we just help them, free them, Lord, from negative emotions, Lord, from their protect their minds, Lord, from the lies of the enemy. Protect their hearts as well. Guard their hearts as well, Lord. And thank you, Lord, for again reminding us that life is really beautiful because you have died for us, that you loved us unconditionally. Secondly, Lord, thank you, Lord, dahil pinaunawan niyo po sa amin that yung buhay namin dito sa mundong ito hindi aksidente, Panginoon. And lastly, Lord, salamat po, Diyos, that you have made us realize that our life is really meant for worship you, to praise you, to honor you forever and ever, Lord. Salamat, Panginoon, will you just give us that desire in our hearts to really live this life for you and you alone, Lord. Thank you, Lord, for the things that you will do in our lives. Bless us, protect us as well, Lord. We love you, Lord. We bring back to you all the highest glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless po sa inyo lahat. Ayan po, so tutungo na po tayo sa ating offertory. Right? Offertory po. So, okay po. Yung tinatawag ko po sa like para ipag-pray ho. Ay, si Sister Lita na lang ho. Okay, si Tita Lita ho para ipag-pray ho ang ating offering po. Di po. Di po. para naka-mic po kayo. Maraming salamat po, Panginoon, sa hapong ito, sa natapos namin gawain. Dalangin ko, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay pagpalain mo upang makapagbigay kami para sa inyong gawain. Tulungan po ang bawat isa sa amin. At alam po namin na bubuksan niyo ang durawan upang ibuhos niyo, Panginoon, ay inyong siganong papapala sa mga taong nagbibigay ng buong puso at nagkadalakan. Maraming salamat po, Panginoon, sa magbibigay ngayon. Nawa ay patuloy mo silang pagpalain, paspasin ang banal na Espiritu. Patuloy mo po silang turuan. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Alright po, so, nakapagbigay. Umikot na po. Po, sige po, pwede na po kayo magbigay, pwede nyo na po ilagay sa ating basket ang ating mga offering po. No? So, yan po. Alam mo, habang nagbibigay po ang iba. Alright. Alright po. Ayan, so punta na po tayo sa mga announcement natin for this afternoon. Again po, no, just like what I announced po kanina, we are having our anniversary ho next Sunday at CWCC Barandan. So wow, praise God po, no, dahil 14th year anniversary na ho ng ating church.
And again po, sorry po, just to ask again, sino ho pupunta? May pupunta ho ba dito? Or even yung mga wala ho dito, no? May pwede niyo ho ba sila? Siguro ho may GC ho ba ang ano? Meron ho, yun. So siguro ho pag-usapan ho natin sa GC. Baka kasi ho may mga madami ho kasing wala. Pag-usapan na or tatanong na ho siguro si Papa sa GC kung sino ho ang pupunta sa Sunday at ilan ho para to make sure lang din ho kasi of course ang theme po kasi ng ating anniversary sa Barandal ay each one bring one, okay? So lahat po sila or lahat po kami, we are encouraged to really bring one na friend namin na hindi ho Christian na of course na hindi pa nakakilala kay Lord na para of course to really invite them, encourage them, no? So yun ho. So you can let us know siguro sa GC na lang ho kung ilan ho kayo para again maasikaso natin transportation. Then of course, alam na ho namin na expect namin kung ilan ho darating sa Kabuyaw. Of course, para maging maayos din ho ang lahat ng bagay. No? So, ano pa? Ano ho yun? No. It's not, ha? Yeah, usual service po. It's really, ano lang ho, hindi ho siya yung 9 to hapon, ganon. 9 to ano lang ho siya, 11:30, ganon, 11, 12, ganon. So, maikli lang ho siya. Alright? So, ang usapan ho sa pagkain ay, ano ba? Free food. Yeah. So, tama no, packed lunch siya. So, kanina po nag-contribution na po special offering for that food, no. So, okay na ho 'yon. So, again, of course, one of the things din ho 'yun na kailangan i-consider namin kasi kung syempre kung at least malaman ho namin kung ilan kayo para at least maging ready din ho in terms of food, no. So, 'yun. Then of course, yung youth camp kung may mga anak ho kayo, again, kami ho si WC Barantal, we are having youth camp. A youth camp sa August 24 to 26, no? So August 24 and 26 and early rate po namin nagbibigay ho kami ng discount 1.5 and after I think June 30 hanggang June 30 lang ho yung June 30, July 30, June 30 ho yung 1.5 beyond na ho ng June 30 is 2,000 na ho yung babayaran. So hanggang ano pa po, hanggang maaga pa o hanggang mura pa lang yung rate ho namin is I encourage ho na kung kaya ho nyo ho, pwede naman ho, we accept monthly, we accept installment, monthly, kotse. We accept installment naman ho. Kami ho, we made a way for some of our students na talagang hindi ho kaya bayaran ng buo. So yung iba ho doon talagang ano ho sila, sobrang sipag, sobrang tiyaga ho nila to really make a way for the youth camp. So iba ko tagto 200 every Sunday. So ganun yung ginagawa iba. So if you don't have the capacity ho to make a full payment, pwede naman ho ng installment lang ho, no? So again, 1.5 encourage you ho yung mga anak niyo ho. Alam niyo ho, there are meron na ho like for example si Laika, talaga ho yan mga ano ho yan, mga youth camp ho, mga youth camp sa nanggaling ho sa youth camp, nakakilala ho sa youth camp. And we of course that's our desire na ito hong youth camp, it will not be just fun, will not just be full of activities, pero ho sila makilala ho ultimately kay Lord. Okay? So yun ho yung desire namin for them to experience transformation, change of hearts. Okay? So I encourage po kung may anak ho kayo, may kakilala ho kayo na ano nyo ho yun, nakakilala nyo, kamag-anak nyo. So encourage you 12 years old and above, no? As long as single, no? Baka may nagtatanong ko dito 40, 30. Basta single ka. Okay, no? Basta single ka, pwede ka ho sumama. Okay? So, yun ho, youth camp. Then what else? Okay, all goods na po. All goods. Okay na po tayo? So, wala na ho bang question, concern regarding next Sunday? Okay na ho. So, malinaw ho tayo. GC na lang ho tayo, no? To make final announcement or to make final decision po, no? For, ano. So, kung inaalala nyo naman yung time, no worries po. Again, hanggang 12 or 11:30 lang naman ho. Dito naman ho Friday. Sa bagay. Pero, kasi syempre minsan yung Friday din ho, may konti lang din yung minsan umaten. So, GC na din siguro. Pero, siguro yung Friday gawin ho nating parang finalization, no? Kung sino yung mga sasama. Okay? So, with that ho, okay na ho tayo, no? So, I invite Laika na lang po to close us in prayer po, no?
to close our Sunday service po for this afternoon po. Ayan, so tayo po ay tumayo at ayan, so i-close na po natin ang ating Sunday service for this afternoon. No? Let's pray, let's close our eyes. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa hapon na ito, sa natapos naming service, Panginoon. And salamat, O Diyos, sa mga salita mo na narinig namin, Panginoon, ngayong hapon. And truly, Lord God, our lives are precious to you, Panginoon. So, nawa po ay magamit namin ang aming mga buhay, Panginoon, para po sa ikararangal lamang po ng iyong pangalan. Huwag nawa naming sayangin yung pagkakataon na ito, na huwag nawa naming sayangin itong buhay na hiram lamang po namin sa inyo, Panginoon. Bagkus ito ay magamit namin, Panginoon, sa tama, sa mabuti, Panginoon, at higit sa lahat sa makakapagbigay ng kaluguran sa iyong pangalan, O Diyos. Salamat po, Panginoon, dahil ang buhay ay maganda, Panginoon, at hindi ito aksidente, Panginoon. At truly, Lord, our lives is meant for worship, Panginoon. Hindi sa mga bagay na makamundo, Panginoon, kundi sa mga bagay na patungkol lamang po sa inyo, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, at sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay ngayong hapon. Panginoon, patuloy kaming maging pagpapala, Lord, sa mga uuwian namin, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isa na lilisan sa lugar na ito, Panginoon. At muli mo kaming dalhin, Lord, sa araw ng linggo, next week, Panginoon, as we celebrate the 14th year anniversary of Crosswalk Christian Church Barandal, Panginoon. We hope, Lord God, na patuloy na makasama namin, Panginoon, yung iba naming mga kapatiran na wala po ngayon dito, O Diyos. Maka-attend po sila ng service sa darating po na linggo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy mo kaming samahan sa parating na isang linggo na naman po, Panginoon. Maraming salamat po. Itinataas namin sa iyo ang lahat ng papurit pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Magandang hapon po. Gabi. Magandang hapon pa. Yan. Kamayan po tayo, no, sa bawat isa. And see you po ulit next Sunday sa ating sanctuary sa Barandal. God bless everyone. God bless po. God